Hoy! So, eto na nga at ilang araw na ay hindi pa rin tumitigil ang malakas na pag-ulan dito sa amin. At kahit na punong-puno na ang hamper ko ng mga labahin, hindi pa rin talaga ako makapagsimula ng paglalaba dahil nga wala naman tayong choice dahil hindi rin naman matutuyo sa labahan ang aking mga labahin. So wala tayong ibang gagawin kung hindi mag-ikot-ikot sa loob ng bahay at paghanap ng mga kukut-kutin. At di ba nga naalala nyo, nagkaroon ng baha dito sa amin ng ilang araw dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan. At sa mga oras na yan, tapos na akong mag-angat-angat ng mga gamit namin. Kaya maliban sa pagluluto ay hila-hilata ang ante nyo. So ayun na nga, gumising pa rin ng maaga para makapagluto na ng breakfast. Uy, breakfast. Kapag may time na meron kaming tirang kanin, ayun, ginagawa ko, sinasangag ko lang kapag umaga yung mga rice na natitira namin. Tapos ang hilig ko pa kapag kunyari meron kaming mga ulam-ulam, inilalagay ko na at hinahalo ko doon sa rice, kaya hindi na ako nagluluto ng ulam, nandun na sa rice, sa fried rice na niluluto ko. Sama-sama na yun doon. Buti na lang hindi kami pihikan sa pagkain, hindi kami maaarte sa pagkain, kung anong nandyan na nakahain, yun kinakain namin. Ganun talaga kapag lumaki sa Batibot at hindi lumaki sa Sesame Street na palabas. Kaya masaya na kami kapag ang pagkain ay may lasa, okay na sa amin yun. Pero sa totoo lang dati, nung bata pa ako talaga yung hindi kumakain ng gulay ever since. Hindi naman totally sa hindi kumakain ng gulay, pero kung siguro merong ibang option, hindi talaga ako pipili ng gulay. Pero kumakain naman ako. Pero simula nung nag-asawa ko, ayun, doon ako nag-start kumain ng mga gulay-gulay. Siguro nung nahirapan na kami sa buhay. Charot. Kaya ngayon, madalas na akong kumain ng gulay, madalang na lang ako sa mga karne-karne kasi medyo natatakot na rin ako para sa health ko. Ganun talaga, magbabago talaga ang lifestyle mo, lalo na kapag nakakaramdam ka na ng mga sakit-sakit. Ayun na nga, dahil nga di ba nagpapapayat ako dati kung ano-anong mga sinasuggest ko sa mga videos ko, sa mga pinopost kong videos, yung mga ginagawa ko para pumayat ako, para mabawasan ang timbang ko. So ayun, kapapapayat, ayun, napunta sa ER. Dahil nga siguro hindi tama yung pagda-diet ko, ayun. Mahilig din kasi akong mag-skip ng meals dati pa. Tapos kapag gutom na, kung ano-ano na ang kakainin. So ayun, na-realize ko hindi talaga tama yung mga ginagawa kong pagda-diet. Kaya ayun, na-ER ako, na-suffer ang tiyan ko. Kaya healthy living na ito mga ante. Kumakain na ako ngayon ng rice pero in moderation. Hindi na ako ngayon kain construction. 2 to 3 subo ng rice, okay na sa akin yun, busog na ako. At saka ewan ko, hindi na rin talaga ako kumakain ng marami kasi na medyo natatakot na ako. Basta't all in moderation na lang ako ngayon, kaya siguro bumaba na yung timbang ko. Oh, ito na yung fried rice kong halo-halo na niluto, kung ano-ano nang nakalagay dyan. And ito na nga ang exciting part dyan, may pasalubong sa amin, ang pinsan namin galing Bicol. Alam nyo ba yan? Sa amin, ang tawag dyan tabrilya, yung iba tableya. Yan yung gawa sa kokwa. Tapos, ginagawa namin, pinakukuluan, tapos dinudurog hanggang sa maging hot choco. Minsan naman, sa champurado, yan ang hinahalo namin. Uy, sarap nun. Kapag talaga tag-ulan, ang dami mong gustong kainin, ano? Pero kapag tag-ulan naman, yung mga masasarap kainin, yung mga simpleng pagkain lang talaga, di ba? Napapansin nyo? Ang sarap lang kumain ng mga tuyo, daing, tinapay, yung mga ganyan. Tapos, meron kang sausawan na suka. Ay, nako, ang sarap. Tapos, maglalabas ka pa ng itlog na pula, gulay, adobong kangkong. Tapos, habang umuusok yung mainit mong sinangag, amoy na amoy mo pa yung aroma ng bawang. Minsan nga, yung ininik na adobo, yung kahit yung sauce lang. Tapos, kakain ka habang umuulan, nakakamay pa. Ay, nako. Nagutom ba kayo? Ako din eh. O siya, until next kwentuhan. Bye!